Magandang araw sa inyo mga kasabong, and welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiw Academy. Master Marcos ulit ito ng Team Logis. So andito tayo ngayon sa Duyan habang nagpapahinga. Naghihintay tayo na mag-resume yung trabaho ng mga arawan natin kasi nagpapa-full blast tayo ng trabaho dito sa ginagawa nating panibagong farm na lilipatan natin. Anyway, pag-usapan natin ngayon ang utak ng manok. Pag-usapan natin ang utak ng manok. So, interesting itong topic na to dahil may mga vlogs, may mga write-ups, may mga sulat na nababasa ako na ang sinasabi ng iba, wala daw utak ang manok. So, it is just purely animal instinct. It is purely animal instinct. Instinct lang, hindi natuturuan ang manok. But sa akin naman, I beg to disagree. I beg to disagree. So, siguro sa iba nasasabi nila based sa experience kasi may mga nahawakan sila ng mga manok na kahit anong gawin mo, kahit anong training mo, hindi sila natututo. Parang ang bobo naman ng manok na to, walang ganyan, hindi nag-i-improve. So tingin ko yun ang frame of reference nila and hindi naman natin sila masisisi. Alam nyo kung bakit? Nagkaroon din ako ng mga manok na ganyan, kaya pinis out ko, inalis ko. Hindi matuto sa training. Kumbaga, kahit anong gawin, talagang hanggang doon na lang yung abilidad nila. May power, malakas, pero kumbaga, napakadaling utuin, napakadaling i-fake, papasok, yari ka agad, lalo sa gitna ang labanan. So, hindi natin sila masisisi. So, kaya ang minano ko is yung alam kong nagre-respond sa training, Sabi nga ng handler natin, si Kuya Tom, yung nagpa-champion ng manok natin sa World Slasher Cup, ang nagustuhan niya sa mga Bruce Barnett natin is nagre-respond sa training. Ibig sabihin natututo. Kasi napansin ko rin yan. Sa una, mahina o regular fighter lang sila. Sa una, habang hindi mo pa hinahanda. Una, dalawa, tatlong bitaw, talagang pupuntusan mo siya. But after that, mga pang-apat, pang-limang bitaw, pupuntos na siya hanggang sa pag nabitaw, talagang hindi na makakapuntos sa kanya yung kabitawan niya ng mga nauna. Hindi na siya mahabol sa level ng ability in the future pag nabitaw mo ng nabitaw. So, based on that reference, para sa akin, naniniwala ako na marunong mag-isip, naniniwala ako na may utak ang manok. Hindi lang purely instinct. Kasi, ang pure instinct ng manok naman is kung nasa jungle, ang instinct nila is to defend territory. Pag nilapitan ng kalaban, papaluin nila. So pag ginawa mo yan sa labanan na well-trained ang mga manok sa gradas, pag nilapitan mo kagad ang kalaban, papaluin ka kagad yan. Hindi ka man lang makakapuntos. So yun ang sa akin, yun ang argument ko. Pangalawa, may ulo ang manok. So kung may ulo ang manok, no matter gaano kalit ang ulo ng manok, no matter gaano kalit ang utak, proportionate naman sa katawan nila yan. And bakit may utak ang manok? Bakit mayroong kahit kapiraso, kahit paano, maliit na ulo, may nakalagay na kapirasong utak as compare sa tao. Sa tao, itong ulo natin, mostly dito, punong-puno to ng brain fats. Ito yung utak natin . Pero sa manok, kung bubuksan mong ulo ng manok, yung physiology ng manok, yung skull niya pag binuksan mo, kukunti lang ang nakalagay na utak, But still meron. Now, ano ang gamit nun? Una, tingin ko ang gamit nun is primarily for evolutionary purposes. So, ang mga naunang manok, nag-evolve na sila kumpara ngayon. Yung mga, pansinin nyo, yung mga old line na tinatawag, mabababa ang sukat, sayad ang pakpak, mahaba masyado ang buntot, low station, yung mga mukha talagang parang mga bardagul pala, parang mga trader sa pelikula. So, ganun yung hitsura nila, Ganun yung hitsura nila. So, kung ngayon, iba na. At saka, tingnan mo, pag kinlasify mo sila as per bloodline, may mga roundheads na dati puro ilag lang ang ilag, kaya tinawag na roundheads kasi very smart. Ngayon naman may mga roundheads na aggressive na. So nag-evolve sila based sa taste ng isang breeder kung ano ang gusto niyang palabasin na manok based sa selection niya. And then, syempre,
Yung isang manok naman, sabi nga natin, dahil may utak, gagamitin niya sa evolution yan. So kung magmamate siya sa isang babae, gagamitin din yung utak niya, hahanapin niya yung babaeng gusto niya. Yung alam niya na instinctively, maganda ang katawan, bulto, kaya magparami ng lahi. Talagang, kumbaga, alpha female, by nature. So it will tend to produce better yielding offsprings, strong offsprings, better individuals than the parents. So yun ang tsuri ko na ang manok marunong mag-isip. Kaya nga may mga manok na sabi ko nga, nakakatuwa yung mga manok na hinanda mo sa una na pupuntusan, eventually nagiging consistent na, may sarili na siyang galaw, may sarili na siyang palo, hindi na siya basta-basta napupuntusan. Kasi for hundreds or thousands ng mga napanood natin na away ng manok, so may mga manok talaga na mailag, may mga manok na hindi mo basta-basta sila makokorner. So ito na lang, may mga manok na pag tinamaan, kalas, takbo. So bakit tumatakbo yun? Siyempre nag-iisip sila na bukod sa instinct, siyempre nag-iisip sila ay masakit yun, tinamaan ako, nag-register sa pain receptor ng utak nila yon, tatakbo sila. So it's combination of instinct as well as brains, kasi pag tumakbo yan, pagdating dun sa ibang lugar na siya na lang hari doon, may mga babae, tatapang na naman ulit siya. So ibig sabihin, he is using his brains, not just instinct. Kasi kumbaga yung instinct given yan, but yung brain, it can be developed, it can learn. And ito, kwentuhan ko kayo, may isa kaming kandidato dapat sa Araneta, sayang yun, yung talisay na yun, that is hindi pa naman ilalaban, 3 years old na. Ang tatay niya 5 times winner, yung last na panalo nun is basagan ng pula, 500,000 entry fee. So naipanalo ng walang sugat ni Sir Albert Madlambayan. So maraming salamat nga pala sa Madlambayan Brothers for always helping and assisting us. So ngayon, yung talisay na yun, pinadala sa akin ni Sir Albert Madlambayan. Na-breed namin bago namatay. So ngayon nakapagpalabas ako ng isang lalaki, matangkad. Nakikita ko pag binibitaw, mahaba bumato ng paa. Sabi ko may potential to. Ngayon, masyadong matapang. So for 3 years hindi namin pinapansin. Nung nawalan na kami ng choice dahil wala kaming talisay na pang-spar, second year saka third year ginawa namin siyang pambugbog. I think dumaan ng mga 100 sparring yun. Nung dumating siya sa level ng mga 100 sparring na, parang lahat ng playbook, lahat ng fighting style natutunan na niya. Hindi na siya basta-basta mapupuntusan kahit gaano ka-super ang ibinibitaw namin sa kanya. So ibig sabihin, na-develop yung brain niya, na-develop din yung instinct niya for the purposes of evolution. Kaya sayang, nagkahalak lang, kaya hindi namin nailaban itong semifinals ng World Slasher Cup. So January na lang ulit, 4 years old na siya noon. So sa akin, yun ang tinitingnan ko, I always look for intelligent birds. Ayoko ng birds na brawler or masyadong mainti ng ulo, masyadong makipagbakbakan. Ayoko ng ganun. I want my birds to win as much as possible, clean, or kung hindi man malinis, at least hindi fatal yung mga tama niya. Kasi pag lumaban ka doon sa Araneta, sa World Slasher, talagang bihira kang lumabas na malinis doon. Talagang mga halimaw din ang kalaban mo. So ganon. So para sa akin, until now effective pa rin, kasi nakikita ko naman sa last stag season, kahit na stag, natuturuan na maging matalino, natuturuan na umilag, natuturuan na humuli ng kalaban kahit anong posisyon. So that made me think, and that comes my theory na ang manok may utak. No matter how simple it is, no matter how small it is, it will serve its purpose, and it is designed that way. They have that brain, they have that brain to be used for their evolutionary purposes. So ayun, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo.